Nakakapanghilo ang sama ng loob kapag nalaman mong ang doktor na hiningan mo ng tulong ay binayaran pala ko sarili mong madrasta para tapusin ang buhay mo sa gitna kor operasyon. Habang nakaratay ka va umaasang gagaling ang pamilyang dapat ay nagbabantay sa iyo, ay naghihintay na lang na makuha ang tuanbo mana mo. Hindi ko talaga maisip kung paano nasisikmura kormot nguy na ituring na parang basura ang buhay kor kapwa para lang sa pera. Maupo ka muna rito. Kailangang marinig mo ang buong pangyayari. Ikatlo ng madaling araw. Ang mga pasilyo ng San Lorenzo General Hospital ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba nagtatago ng mga lihim. Para sa isang ordinaryong tao, ang katahimikang ito ay nagdadala ng kapayapaan, ngunit para kay Leah, isa itong mabigat na paalala ng kanyang katayuan sa buhay. Hawak ang isang mahabang mop, unti-unti niyang nililinis ang makintab na sahig ng VIP wing sa ikatlong palapag. Napakalaki ng pagkakaiba ng palapag na ito kumpara sa magulong ward kung saan madalas siyang naka-assign. Dito ang mga pader ay may kulay na hindi nakakasakit sa mata, may mga mamahaling dibuho na nakasabit at ang hangin ay amoy malinis na bulaklak sa halip na matapang na gamot. Ngunit hindi kailanman naramdaman ni Leah na kabilang siya rito. Siya ay isang 23 taong gulang na utility worker. Ang kanyang uniforme ay kupas na at ang kanyang mga kamay ay magaspang na sa walang katapusang pagkayod. Sa bawat paghawi niya ng mop, naiisip niya ang maliit nilang barong-barong sa tondo. Naiisip niya ang kanyang inang nakaratay dahil sa sakit sa bato at ang nakababatang kapatid na babae na umaasa sa kanya para makapasok sa eskwela. Ang utang na loob at tungkulin sa pamilya ang nagtutulak sa kanya upang tiisin ang pang-alipusta ng kanyang yaya at ang bagsik ng kanyang head nurse na si Maureen. Kailangan niya ang trabahong ito. Ang bawat sentimo ay pambayad sa dialysis ng kanyang ina. Papatungo siya sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang VIP room number 1. Pinasok doon kahapon ng isang tanyag na pasyente si Adrian, ang nag-iisang tagapagmana ng isang malaking kumpanya ng real estate na sasailalim sa isang maselang operasyon sa puso kinabukasan. Habang papalapit siya, napansin ni Leah na bahagyang nakaawang ang pinto ng silid ng pasyente. May mahinang sinag ng liwanag na tumatagos mula sa siwang nito. Akmang kakatok si Leah upang itanong kung kailangan bang linisin ang basurahan sa loob nang makarinig siya ng mga boses. Hindi ito ordinaryong usapan ng doktor at pasyente. Ang tono ng mga nagsasalita ay mababa, mabilis at may bahid ng matinding tensyon. Isang malamig na takot ang gumapang sa likuran ni Leah. Alam niya ang patakaran. Bawal na bawal sa mga utility workers ang magpagala-gala at makialam sa mga pribadong usapan ng mga VIP, lalo na kung ang makakahuli sa kanya ay si Nurse Maureen. Upang hindi makita, mabilis at walang ingay na pumasok si Leah sa maliit na supply closet na katabi lamang ng silid ni Adrian. Puno ng mga bote ng disinfectant at mga lumang tuwalya ang maliit na kwarto, kaya halos wala siyang espasyo para gumalaw. Sumandal siya sa malamig na pader, pinipigil ang kanyang paghinga habang nakikinig sa mga boses na nagmumula sa kabilang silid. Nakilala agad ni Leah ang unang boses. Ito ay kay Dr. Enrique, ang isa sa pinakasikat at pinakamataas na doktor sa ospital. Subalit ang boses ng doktor ngayon ay walang bahid ng kanyang nakasanayang pagiging kalmado. Ito ay nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Sinabi ni Dr. Enrique na masyadong mapanganib ang hinihingi ng kanyang kausap. Ipinaliwanag niya na malakas pa ang katawan ng pasyente at anumang pagkakamali sa operasyon bukas ay magdudulot ng malaking investigasyon mula sa medical board. Sumagot ang isang babae. Ang boses nito ay pinumayaman ngunit kasing talim ng patalim. Napagtanto ni Leah na ito ang madrasta ng pasyente, si Doña Carmen, isang babaeng kilala sa matataas na sirkulo ng lipunan na nakita ni Leah na naglalakad sa pasilyo kahapon suot ang mga alahas na katumbas ng buong buhay na sweldo ng isang manggagawa. Sa isang malumanay ngunit nakakapanindig balahibong tono, ipinaalala ni Doña Carmen sa doktor ang tungkol sa malaking utang nito sa sugal na pilit nitong pinagtatakpan. Ipinamukha niya na walang ibang tutulong sa doktor kundi siya at ang halagang ibabayad niya ay higit pa sa sapat upang linisin ang pangalan nito. Idiniin ng ginang na ang buong mana ng yumaong asawa ay mapupunta sa binatang nakahiga sa kama na iyon.
Hindi makakapayag si Doña Carmen na maiwan siyang walang hawak na kapangyarihan. Nakinig si Leah habang dahan-dahang gumuguho ang mundo sa kanyang isipan. Hindi ito isang simpleng usapan tungkol sa kalusugan. Ito ay isang negosasyon para sa buhay ng isang tao, isang kasunduan sa pagpatay. Mariing ipinag-utos ni Doña Carmen na kailangang magmukhang natural na komplikasyon ang mangyayari bukas sa loob ng operating room. Isang maliit na pagkakamali sa balbula ng puso, isang pagkaantala na hindi mapapansin ng mga assistant surgeons. Kapag nangyari iyon, siniguro ng ginang na kinabukasan din ay mabubura ang lahat ng problema ni Dr. Enrique. Natahimik ang doktor. Naramdaman ni Leah ang bigat ng desisyong iyon kahit na nakatago lamang siya sa likod ng pinto. Ang buhay ng isang batang negosyante, isang taong may pangarap at may kinabukasan, ay tinatapos ng mga taong pinagkatiwalaan niya dahil lamang sa kasakiman sa pera at kapangyarihan. Nanlamig ang buong katawan ni Leah. Mahigpit niyang yinakap ang kanyang sarili sa loob ng madilim na closet. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga. Ayaw niyang marinig ang mga susunod na salita. Sa mundo niyang ginagalawan sa tondo, sanay siya sa karahasan. Sa mga eskinita, ngunit mas nakakatakot pala ang karahasan ng mga taong mayayaman. Ginagawa nila ito sa loob ng mga malilinis na kwarto, nakasuot ng mamahaling damit at tinatawag itong aksidente. Naisip ni Leah na tumakas. Nais niyang tumakbo pabalik sa istasyon ng mga nurse, kunin ang kanyang mga gamit at huwag nang bumalik kailanman sa ikatlong palapag. Ngunit ano ang mangyayari sa pasyente? Papayaan ba niyang mamatay ito dahil lang sa duwag siya? Paano kung malaman ng mga ito na narinig niya ang lahat? Tiyak na hindi lang ang trabaho niya ang mawawala. Ang mga taong katulad ni Doña Carmen ay kayang pumatay ng mga hamak na utility worker nang walang naghahanap. Sa sobrang kaba at panginginig ng kanyang mga kamay, hindi na malaya ni Leah na bahagyang dumulas mula sa kanyang bulsa ang makapal na bungkos ng mga susi na ginagamit niya para sa mga aparador ng ospital. Isang matalim na tunog ng bakal na tumama sa matigas na sahig ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Para itong isang kidlat na bumasag sa katahimikan ng buong palapag. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Agad siyang napayuko at tinakpan ang sariling bibig ng dalawang nanginginig na kamay upang pigilan ang anumang tunog ng kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas, tila ba gusto nitong kumawala mula sa kanyang dibdib. Tumigil ang palitan ng salita sa loob ng VIP room. Namayani ang nakakabinging katahimikan. Walang sino man ang nagsasalita. Mula sa kinalalagyan niya, narinig ni Leah ang mabagal at mabibigat na yabag ng sapatos ng isang lalaki na naglalakad palabas ng silid ng pasyente. Ang mga hakbang ay papalapit ng papalapit sa direksyon ng supply closet. Huminto ang mga yabag sa mismong tapat ng pinto kung saan nagtatago si Leah. Isang anino ang humarang sa liwanag na nagmumula sa siwang sa ilalim ng pinto. Narinig niya ang boses ni Dr. Enrique na nagtatanong sa labas kung may tao ba roon. Wala itong bahid ng profesionalismo. Ito ay boses ng isang taong naguguluhan at naghahanap ng kalaban. Ipinikit ni Leah ng mariin ang kanyang mga mata at tahimik na nanalangin sa Diyos. Tumatakbo sa isip niya ang mukha ng kanyang ina na naghihintay sa kanya sa bahay. Hindi siya pwedeng mahuli. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Dahan-dahan ang malamig na seradura ng pinto ng closet ay nagsimulang umikot pababa. Ang pag-ikot ng malamig na seradura ay tila isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa dibdib ni Leah. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata, pinipigil ang bawat pagpatak ng luha habang nakasiksik sa pagitan ng mga bote ng kemikal at basahang pamunas. Hinintay niya ang pagbukas ng pinto at ang tuluyang pagbagsak ng kanyang mundo. Ngunit bago pa man tuluyang mabuksan ang pinto ng supply closet, isang matinis at autoritaryong boses ang pumunit sa katahimikan ng pasilyo. Ito ay ang tinig ni Nurse Maureen, ang pinakamasungit na head nurse sa buong ospital, na tinatawag ang pangalan ng doktor dahil may isang pasyente sa kabilang ward na biglang bumaba ang presyon ng dugo. Bumitaw ang kamay ni Dr. Enrique mula sa seradura ng closet. Narinig ni Leah ang malalim na pag-angal ng doktor bago ito naglakad.
Nang mabilis palayo ang mga yabag nito ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng lamunin ng ingay mula sa kabilang ward. Naiwan si Leah sa loob ng madilim na kwarto. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa matigas na sahig. Nang hina ang buong katawan niya sa labis na takot. Huminga siya ng malalim pilit na pinapakalma ang nagwawalang pintig ng kanyang puso. Matapos ang halos 15 minuto ng pagtatago, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang tao sa pasilyo. Mabilis niyang dinampot ang nalaglag niyang susi at nagmamadaling umalis sa ikatlong palapag. Sa halip na bumalik sa locker room ng mga empleyado, dinala ng mga paa ni Leah ang kanyang sarili patungo sa maliit na kapilya ng ospital sa ground floor. Ang kapilya ay madilim at tahimik na iilawan lamang ng mga nakasinding kandila sa gilid ng altar at ng maputlang liwanag na nagmumula sa poste ng ilaw sa labas. Amoy ng natutunaw na pag-asa at lumang kahoy ang paligid. Lumuhod si Leah sa pinakahuling upuan, ipinako ang paningin sa malaking krusipiho kung saan nakapako ang imahe ng Panginoong Hesukristo. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha nang walang anumang paghikbi. Dumaloy ang bigat ng kanyang konsensya. Bilang isang anak na lumaki sa hirap sa tondo, itinuro sa kanya ng kanyang ina na ang pinakamahalagang yaman ng isang mahirap ay ang kanyang dangal at malinis na budhi. Ngunit ngayon ang mga pangaral na iyon ay sumasalungat sa malamig na realidad ng buhay. Inisip niya ang kanyang ina na nag-aagaw buhay at nangangailangan ng pambayad sa dialysis bawat linggo. Inisip niya ang kanyang kapatid na umaasa sa kanyang kakarampot na sahod para makapasok sa paaralan. Kung magsasalita siya at lalabanan ang mga taong kasing yaman at kasing impluwensya ni Doña Carmen, tiyak na hindi lamang ang kanyang trabaho ang mawawala. Maaari ring manganib ang buhay ng kanyang pamilya. Paano lalaban ang isang hamak na tagalinis sa mga taong kayang bumili ng katarungan? Ngunit sa kabilang banda, palaging naiisip ni Leah ang binatang nakahiga sa VIP room, si Adrian. Isang anak na nawala ng ama at ngayon ay unti-unting pinapatay ng sarili nitong madrasta. Paano siya makakatulog sa gabi kung alam niyang ang pananahimik niya ang naging mitsa ng buhay ng isang inosenteng tao? Ibinaba ni Leah ang kanyang noo sa pinagsiklop niyang mga kamay. Nanalangin siya ng buong taimtim, humihingi ng lakas at patnubay mula sa itaas. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ilang sandali ang makalipas, napansin niya ang isang kalmadong pakiramdam na pumalit sa kanyang takot. Nagpasya na siya. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niya kung ano ang tama. Kinabukasan, ikapito ng umaga. Ang buong San Lorenzo General Hospital ay muling nabuhay sa abalang galaw ng mga doktor at nurse. Tulad ng karaniwang araw, suot ni Leah ang kanyang kupas na asul, na uniforme, tinutulak ang kanyang cart na puno ng mga panlinis. Nang pumasok siya sa VIP wing, naramdaman niya ang malamig na tingin ni Nurse Maureen. Inutusan siya nitong unahin ang VIP room number 1 dahil mamayang ikasiyam ng umaga ay ihahanda na ang pasyente para sa operasyon. Mariing pinaalalahanan siya ng head nurse na linisin lamang ang sahig, huwag makipag-usap at huwag gumawa ng anumang abala. Tumango lamang si Leah, itinulak ang pinto ng silid at tahimik na pumasok. Ang silid ni Adrian ay walang bakas ng kapahamakan. Malinis, tahimik at napakaliwanag dahil sa sinag ng araw na tumatagos mula sa malaking bintana. Nakahiga ang binata sa kanyang kama. Hindi ito tulog. Nakadilat ang kanyang mga mata, diretsyong nakatingin sa puting kisame. Kahit na nakasuot ng simpleng damit pang ospital, hindi maikakaila ang kapangyarihang taglay ni Adrian. Mayroon itong matipunong pangangatawan na bahagyang pinanghina ng kanyang sakit sa puso, matatalim na panga at makapal na kilay na palaging nakasalubong na tila pasan ang mundo. Isa siyang lalaking sanay na nasusunod ang bawat utos, ngunit sa sandaling ito, tila isa siyang bilanggo na naghihintay sa kanyang hatol. Tahimik na nag-umpisang maglinis si Leah. Pinunasan niya ang mga pasimano at inayos ang mga upuan nang hindi gumagawa ng ingay. Habang papalapit siya sa maliit na mesa sa tabi ng kama ni Adrian, napansin niya ang isang manipis na folder na may tatak ng ospital. Sa ibabaw nito ay nakasulat ang pahintulot para sa operasyon at hinihintay na lamang ang pirma ng pasyente. Nakatakda ang petsa ngayong araw. Tumingin si Leah sa direksyon ng pinto.
Nakasara ito ngunit mula sa maliit na bintana sa itaas, nakita niyang naglalakad ang mga nurse sa pasilyo. Ito na ang kanyang pagkakataon. Walang ibang oras kundi ngayon. Sinadya ni Leah na ihulog ang kanyang pamuna sa mismong paanan ng kama ni Adrian. Dahan-dahan siyang yumuko upang pulutin ang basahan, ngunit sa halip na tumayo agad, inilapit niya ang kanyang mukha sa direksyon ng unan kung saan nakahiga ang binata. Ang distansya nila ay sapat lamang upang marinig ng binata ang kanyang mga salita, ngunit hindi mapapansin ng sinumang titingin mula sa labas. Sa isang napakahina ngunit mariin at nanginginig na boses nagsalita si Leah nang hindi nakatingin sa binata. Pinaalalahanan niya itong wag na wag pipirmahan ang anumang dokumento para sa operasyon nito ngayong araw. Sinabi niya na kailangan nitong umalis sa ospital na iyon sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni Leah ang biglaang pagpigil ng hininga ng pasyente. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang pagbaling ng mukha ni Adrian patungo sa kanya. Ang mga mata nitong kanina ay walang emosyon ngayon ay naglalaman ng matinding pagtataka at gulat. Hindi ito nagsalita, tila pinoproseso pa kung totoo ba ang mga naririnig. Mabilis na nagpatuloy si Leah, idinagdag na nagkataon lamang na narinig niya ang usapan ng doktor nito at ng kanyang madrasta kagabi. Ipinaliwanag niyang hindi isang simpleng medikal na pamamaraan ang mangyayari mamaya, kundi isang pinagplanuhang kapahamakan laban sa buhay nito. Akmang ibubuka ni Adrian ang kanyang mga labi upang magtanong nang biglang bumukas ang pinto sa likuran ni Leah. Agad na napatayo si Leah at kinuha ang kanyang pamunas na nigas ang kanyang buong katawan. Sa hamba ng pinto ay nakatayo si Nurse Maureen. Ang matatalim na mata ng yaya ay nagpalipat-lipat kay Adrian na bakas ang tensyon sa mukha at kay Leah na nakatungo at hawak ng mahigpit ang kanyang basahan. Ang mukha ni Maureen ay nag-alab sa inis at pagdududa. Sa isang malamig at mapanlait na tono, tinanong ni Maureen kung ano ang ginagawa ng isang hamak na tagalinis na napakalapit sa mukha ng isang VIP na pasyente. Pinagtaasan niya ng boses si Leah, pinaratangan itong nanggugulo sa pamamahinga ng pasyente at pinagsabihang huwag mag-ilusyon na maaari nitong kausapin ang mga taong hindi nito kaantas. Ibinaba ni Leah ang kanyang paningin sa sahig, pilit na nilulunok ang pagkapahiya at ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa isang maamo at nanginginig na boses, humingi siya ng paumanhin, idinahilang may tinitingnan lamang siyang dumi sa ilalim ng kama. Tinabig ni Maureen ang cart ni Leah palabas, inutusang lumabas agad at huwag nang bumalik sa silid na iyon. Wala nang nagawa si Leah kundi ang sumunod. Itinulak niya ang kanyang gamit patungo sa pinto, ang kanyang puso ay nanlulumo dahil hindi niya alam kung naintindihan ba ng binata ang lahat ng sinabi niya. Bago siya tuluyang makalabas, lumingon si Leah ng bahagya sa direksyon ng kama. Nakatingin sa kanya si Adrian. Ang paningin ng binata ay nakapako sa kanyang mukha. Wala nang bakas ng pagkabigla rito kundi isang madilim, seryoso at malalim na pagtingin na nagtatago ng napakaraming katanungan. Hindi alam ni Leah kung sa mga sandaling iyon ay tinatanggap ng binata ang katotohanan o iniisip nitong isa lamang siyang baliw na utility worker na nagsisinungaling. Ang tanging malinaw ay nagising na ang natutulog na isipan ng tagapagmana. Isinara ni Nurse Maureen ang pinto, pinaghiwalay silang dalawa, at iniwan si Leah sa labas humaharap sa mas matinding panganib na naghihintay sa mga susunod na oras. Ikasiyam ng umaga. Ang hangin sa loob ng VIP room number 1 ay tila naging yelo sa kabila ng sinag ng araw na nagmumula sa bintana. Nakaupo si Adrian sa gilid ng kanyang kama, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang mga salitang ibinulong ng utility worker kani-kanina lamang ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Katiwalian, pagtataksil, kamatayan. Bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Enrique, suot ang kanyang malinis na puting coat na sumisimbolo sa kanyang mataas na katayuan. Kasunod nito si Nurse Maureen na may bitbit na medical tray. Sa mukha ng doktor ay nakapaskil ang isang kalmado at propesyonal na ngiti, ang uri ng ngiti na ginagamit niya upang pakalmahin ang mga pasyenteng kinakabahan bago ang operasyon. Gamit ang kanyang malumanay at nakakumbinsing boses, binati ng doktor ang binata at inilapag ang manipis na folder sa maliit na mesa.
Ipinaliwanag nito na ito na ang huling dokumentong kailangang pirmahan bago sila magtungo sa operating room. Inilahad ng doktor ang isang mamahaling itim na ballpen patungo kay Adrian. Tinitigan ni Adrian ang ballpen pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang paningin sa mukha ng doktor. Tiningnan niya ng maigi ang mga mata nito naghahanap ng anumang bakas ng pagkabalisa. Naalala niya kung paano biglang nag-alok ang kanyang madrastang si Doña Carmen na ito na ang bahalang mag-asikaso ng lahat sa ospital. Naalala niya ang biglaang pagpili nito kay Dr. Enrique. Biglang nagkaroon ng malinaw na koneksyon ang lahat. Sa halip na kunin ang ballpen, kinuha ni Adrian ang folder. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tinanong ni Adrian ang doktor kung kumusta ang naging gabi nito at kung nakatulog ba ito ng maayos. Bakas ang bahagyang pagtataka sa mukha ni Dr. Enrique. Sumagot ang doktor ng may pilit na tawa, sinabing handang-handa na ang buong medical team para sa pamamaraan. Hindi ngumiti si Adrian. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw, binitiwan niya ang folder. Bumagsak ang makapal na bungkos ng mga dokumento sa makintab na baldosa. Kumalat ang mga puting papel sa sahig na tila mga patay na dahon na hinipa ng hangin. Gulat na gulat si Nurse Maureen. Napasinghap siya habang pinagmamasdan ang mga nagkalat na papeles. Nawala ang propesyonal na ngiti sa labi ni Dr. Enrique. Ang prestihiyo at dangal ng kilalang doktor ay tila sinampal sa harap ng kanyang sariling tauhan. Isa itong matinding kahihiyan para sa isang taong hindi sanay na sinusuway. Sa isang malamig at matigas na tono na nagtataglay ng kapangyarihan ng isang tagapagmana, idineklara ni Adrian na kanselado ang operasyon. Sinabi niyang hindi niya pipirmahan ng anumang pahintulot at humihingi siya ng karapatang kumonsulta sa isang independenteng espesyalista sa labas ng ospital na iyon. Sinubukan ni Dr. Enrique na ibalik ang kanyang autoridad. Ipinaliwanag niya ng may diin na ang kondisyon ng binata ay maselan at ang pag-antala sa operasyon ay maaaring maging sanhi ng agarang kamatayan. Ngunit hindi natinag si Adrian. Tumayo siya, hinarap ang doktor ng malapitan at sinabing mas pinipili niyang mamatay sa labas kaysa maging biktima sa loob ng operating room na iyon. Ipinag-utos ni Adrian na ihanda ang kanyang mga papeles para sa agarang paglabas. Walang nagawa ang doktor kundi ang lumabas ng silid na may namumulang mukha dahil sa matinding galit at kahihiyan, kasunod ang tulalang si Nurse Maureen. Sa kabilang dulo ng ospital, mabilis na kumalat ang balita. Ang buong palapag ay nag-aalab sa bulong-bulungan. Tinanggihan ng VIP ang sikat na doktor. Para sa pamunuan, isa itong malaking mantsa sa malinis na pangalan ng San Lorenzo General Hospital. Nasa pasilyo ng pangkalahatang ward si Leah, tahimik na nagliligpit ng mga maruruming kumot nang makita niyang dumaan si Nurse Maureen. Ang mukha ng head nurse ay tila sasabog sa matinding puot. Nang magtama ang kanilang paningin, nakahanap ng mapagbubuntungan ng galit ang nurse. Nilapitan ni Maureen si Leah at dinuro ito sa harapan ng maraming pasyente at kasamahan. Sa isang nakakabinging boses, ininsulto ng nurse ang pagkatao ni Leah. Pinaratangan siya nitong tamad at walang silbi. Bilang parusa sa isang pagkakamaling hindi naman malinaw kung ano, inutusan ni Maureen si Leah na linisin ang infectious waste storage room nang mag-isa-isang trabahong karaniwang ginagawa ng 3 tao at nangangailangan ng matinding pag-iingat dahil sa amoy at dumi. Napakagatlabi si Leah. Naramdaman niya ang matinding hiya habang pinapanood siya ng mga tao sa paligid. Ang kanyang dangal ay niyuyurakan ng walang pakundangan. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na wala siyang ginagawang masama, ngunit pumasok sa isip niya ang reseta ng kanyang ina na kailangan niyang bilhin mamayang gabi. Nilunok ni Leah ang kanyang pride. Yumuko siya, kinuha ang kanyang mga gamit at naglakad patungo sa pinakamaruming bahagi ng ospital nang walang anumang reklamo. Sa kabila ng pagod at pangaalipusta, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng ginhawa. Ligtas ang binata. Iyon ang mahalaga. Hapon na nang matapos si Leah sa kanyang parusa. Ang kanyang buong katawan ay nananakit at ang kanyang uniforme ay basang-basa ng pawis. Tulak-tulak ang isang malaking basurahan, dumaan siya sa fire exit stairs upang maiwasang makasalubong muli si Nurse Maureen. Ang hagdanan ay madilim na iilawan lamang ng mga kumukurap na dilaw na ilaw sa bawat palapag.
Habang hinihila niya ang mabigat na basurahan pababa sa isang hakbang, isang matangkad na anino ang biglang lumitaw at humarang sa kanyang dadaanan. Napaatras si Leah dahil sa gulat. Nang pamilyarang figura sa kanyang paningin, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay si Adrian. Nakasuot na ito ng simpleng pantalon at isang madilim na jacket na ipinatong sa kanyang ospital na damit. Namumutla pa rin ang binata at mababakas ang pagod sa paghinga nito, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng patalim. Pumuwesto ang binata sa pagitan ni Leah at ng pinto pababa, sinisigurong hindi ito makakatakas. Tiningnan ni Adrian si Leah mula ulo hanggang paa. Pagkatapos sa isang boses na walang puwang para sa kasinungalingan, inutusan niya itong sabihin sa kanya ang lahat ng narinig nito kagabi, bawat detalye, bawat salita. Napakapit si Leah sa hawakan ng basurahan. Tumingin siya sa paligid, natatakot na baka may ibang taong nakikinig. Nang makasigurong silang dalawa lamang ang naroroong, nagsimulang magsalita si Leah. Nanginginig ang kanyang tinig sa simula, ngunit unti-unti itong naging matatag. Ikinuwento niya ang pagtatago niya sa supply closet. Sinabi niya kung paano nakiusap at nagbanta si Doña Carmen kay Dr. Enrique. Binanggit niya ang tungkol sa malaking utang sa sugal ng doktor at ang kasunduang gawing aksidente ang operasyon upang mapunta ang buong pamana sa kamay ng kanyang madrasta ng walang kahirap-hirap. Habang nakikinig, nakita ni Leah kung paano nagbago ang reaksyon ni Adrian. Kuyom ang mga palad ng binata at ang kanyang panga ay naging kasing tigas ng bato. Ang matinding sakit ng pagtataksil mula sa sariling pamilya ay mas nakamamatay kaysa sa anumang sakit sa puso. Ang babaeng inalagaan niya, ang babaeng umiyak nang humagulgol sa burol ng kanyang ama, ay siya palang naghuhukay ng kanyang libingan. Isang mapait at walang tunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Adrian. Ipinaalam niya kay Leah na sa ilalim ng testamento ng kanyang ama, kung mamamatay siya, ang buong kumpanya at yaman ay automatikong mapupunta sa pangangalaga ng kanyang madrasta. Tiningnan ng maigi ni Adrian ang mukha ng babaeng nasa kanyang harapan, isang hamak na utility worker, pagod, madungis at halatang galing sa mahirap na pamumuhay. Tinanong niya ito ng diretsahan kung bakit nito itinaya ang trabaho at kaligtasan para lamang bigyan ng babala ang isang estranghero. Tumingala si Leah at sinalubong ang paningin ng binata. Sumagot siya ng buong katapatan, sinabing mahirap lamang siya at sanay siyang kinakawawa, ngunit hindi niya kayang ipagbili ang kanyang konsensya. Ipinaliwanag niyang kung hinayaan niyang mamatay ang binata sa ibabaw ng operating table, nang alam naman niya ang katotohanan, hindi na siya magiging kaiba sa mga taong pumatay rito. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa sa madilim na hagdanan. Nakita ni Adrian ang katapangan sa likod ng pagod na mga mata ni Leah. Ito ang uri ng katapatan na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng pera sa mundo ng mga mayayaman. Sinabi ni Adrian na kailangan niya ng mga ebidensya bago siya tuluyang umalis sa ospital dahil walang maniniwala sa salita lamang laban kina Doña Carmen at Dr. Enrique. Kailangan niyang makuha ang mga medical records at suriin ang anumang bakas ng transaksyon sa ospital. At dahil hindi siya makakilos ng malaya, nang hindi pinagdududahan, kailangan niya ang tulong ng isang taong hindi kapansin-pansin, isang taong hindi nila aakalaing kalaban. Inilahad ni Adrian ang isang alok kay Leah. Kung tutulungan siya nitong magmanman sa mga susunod na araw, habang inaayos ng kanyang abogado ang mga papeles, nangangako siyang poprotektahan niya ito. Tiningnan ni Leah ang binata. Alam niyang ang pag-oorito ay katumbas ng pagpasok sa isang digmaang hindi niya saklaw. Ngunit sa pag-iisip sa kasamaan ni Doña Carmen at sa pang-aapi ni Nurse Maureen, naramdaman ni Leah ang isang kakaibang tapang. Tumango si Leah, isang tahimik na kasunduan sa gitna ng kadiliman. Sa sandaling iyon, ang tagapagmana ng isang imperyo at ang tagalinis ng ospital ay naging magkakampi laban sa iisang kaaway. Ang sikat ng araw sa Metro Manila ay pumasok sa malalaking bintana ng San Lorenzo General Hospital, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na namamayani sa ikatlong palapag. Para kay Leah, ang bawat oras na lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang bangin. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Ang bawat kalusko sa labas ng kanilang barong-barong sa Tondo ay tila yabag ng mga taong nais siyang patahimikin.
Gayunpaman pumasok pa rin siya. Sa trabaho, kailangan niyang panindigan ang pangakong ibinigay niya kay Adrian. Maaga pa lamang ay ramdam na ang tensyon sa VIP wing. Ang mga nurse ay pabulong kung mag-usap at si Dr. Enrique ay hindi lumabas ng kanyang opisina simula nang mapahiya siya ni Adrian sa harap ng maraming tao. Alam ni Leah na hindi basta-basta susuko ang mga taong nasa likod ng masamang balak na ito. Ang sugat sa kanilang dangal ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pinsala at ang takot na mabunyag ang kanilang lihim ay magtutulak sa kanila na gumawa ng mas masama. Bandang 10:00 ng umaga ang automatikong pinto ng elevator ay bumukas at iniluwa ang isang babaeng tila nagdadala ng sariling bagyo, si Doña Carmen. Suot ang isang mamahaling ternong seda na kulay asul at mga alahas na kumikinang sa bawat galaw. Naglakad siya sa pasilyo nang may autoridad na tila pag-aari niya ang buong gusali. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na humalo sa amoy ng gamot, isang paalala na ang kapangyarihan ay may sariling halimuyak. Sa kanyang likuran ay nagmamadaling sumunod si Nurse Maureen na tila isang tuta na pilit nagpapaamo sa kanyang amo. Baka sa mukha ng head nurse ang matinding kaba. Alam ni Leah na ang pagbisitang ito ay hindi para sa pagmamahal sa anak na turingan kundi para sa kontrol na unti-unting nawawala sa mga kamay ni Carmen. Nagkataon na nasa gitna ng pasilyo si Leah, hawak ang kanyang mop at ang timba na puno ng kulay abo at maruming tubig na ginamit niya sa paglilinis ng mga silid. Yumuko siya bilang paggalang ngunit hindi niya naiwasang masulyapan ang madilim na mukha ng Donya. Tumigil si Doña Carmen sa tapat ni Maureen, hindi kalayuan kay Leah. Sa isang tinig na pino ngunit puno ng lason, itinanong ng ginang kung paano nangyaring ang isang batang walang karanasan sa medisina ay nagawa silang paikutin at kanselahin ang operasyon. Ang bawat salita niya ay tila isang hampas ng latigo sa mukha ni Maureen. Sa takot na mabaling sa kanya ang buong galit ng Donya, humanap si Maureen ng pagbubuntunan. Lumingon siya at nakita si Leah. Isang mali siya at mapait na ideya ang pumasok sa isip ng nurse. Itinuro niya si Leah at sinabing ang mga katulad nitong pakialamerang tagalinis ang nagpapadumi sa isipan ng mga pasyente. Pinaratangan niya si Leah na palaging umaaligid sa silid ni Adrian na tila ba may masamang balak o sinusubukang akitin ang binatang may sakit upang makakuha ng pabor. Nag-apoy ang mga mata ni Doña Carmen habang nakatingin kay Leah. Lumapit siya sa dalaga, ang kanyang mga takong ay gumagawa ng matatalim na tunog sa sahig. Sa harap ng ilang mga pasyente at empleyado na nagsisimulang manood, naramdaman ni Leah ang matinding kahihiyan. Tinawag siya ni Carmen na isang hamak na hampas lupa na hindi alam ang kanyang lugar. Sinabi ng ginang na ang mga taong katulad ni Leah ay parang peste na dapat agad na dinidikdik bago pa makapinsala sa mas mataas na uri ng tao. Hindi nakasagot si Leah. Ang kanyang hiya ay tila isang malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa Donya, isang pagpapakita ng katapangan na lalong nagpagalit kay Carmen. Upang tuluyang ipakita ang kanyang katapatan sa Donya at upang ipahiya si Leah sa pinakamababang paraan, lumapit si Nurse Maureen sa timba ng dalaga. Sa isang mabilis at marahas na galaw, sinipa ng nurse ang timba at pagkatapos ay kinuha ang mop na basang-basang ng maruming tubig. Itinapat ni Maureen ang mop sa paanan ni Leah at pagkatapos ay marahas na ibinuhos ang natitirang kulay abong likido sa uniforme ng dalaga. Ang malamig at maduming tubig ay agad na sumipsip sa tela ng damit ni Leah, dumaloy pababa sa kanyang mga binti at nag-iwan ng malansang amoy ng basura at disinfectant. Ang mga tao sa paligid ay napasinghap ngunit walang sinuman ang naglakas loob na tumulong. Tumawa ng bahagya si Doña Carmen, isang tunog na tuyo at walang bahid ng saya bago niya sinabing ang hitsura ni Leah ngayon ay angkop lamang sa kanyang tunay na pagkataong marumi, mababa at walang halaga. Tumayo lamang si Leah doon nakayuko habang ang dumi ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang laylayan patungo sa makintab na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumabaon na ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi siya umiyak. Sa gitna ng matinding paghamak, naramdaman niya ang isang uri ng galit na hindi na nanggagaling sa sakit, kundi sa pagnanais na makita ang mga taong ito na bumagsak mula sa kanilang matatayog na trono.
Mula sa malayo sa pintuan ng kanyang silid na bahagyang nakaawang nakasaksi si Adrian sa buong pangyayari, nakita niya ang bawat detalye ng pangaalipusta kay Leah. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis hindi dahil sa kanyang sakit kundi dahil sa puot. Napagtanto niya na ang dalagang ito ay nagsisilbing panangga niya mula sa mga palaso ng kanyang sariling pamilya at siya ang dahilan kung bakit ito ay nababasa ngayon ng dumi. Matapos ang pangyayari, naglakad palayo si Doña Carmen at Maureen na tila walang nangyari. Iniwan si Leah na mag-isang naglilinis ng sariling kalat sa gitna ng pasilyo. Bawat pagpunas ni Leah sa sahig ay may kasamang panata na hindi magtatagal ang ganitong uri ng katarungan. May mga sandali sa buhay ng isang tao kung saan ang pagiging mabuti ay tila isang malaking pagkakamali. Sa mundong ito, ang kawalan ng malay ay madalas na pinaparusahan at ang katapatan ay itinuturing na isang kahinaan na madaling pagsamantalahan. Para sa mga taong isinilang sa ilalim ng bubong na gawa sa tagpi-tagpi, ang bawat hakbang patungo sa liwanag ay may katapat na hila pabalik sa putikan. Madalas nating isipin na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, ngunit nakakalimutan nating ang katotohanan ay may mataas na presyo na madalas ay hindi kayang bayaran ng mga naghihikahos. Ang pagkilos ng tama sa gitna ng maling sistema ay tila paglangoy laban sa agos ng isang malaking ilog. Nakakapagod, nakakatakot at kung minsan ay nakakamatay. Ang duming ibinuhos sa uniforme ni Leah ay hindi lamang mantsa sa tela, kundi isang simbolo ng malupit na realidad. Na ang tiwala ay isang marangyang bagay na hindi para sa lahat at ang dangal ay isang armas na masakit hawakan kapag ang iyong kalaban ay nakasuot ng ginto. Sa huli, ang sugat ng pangaalipusta ay nagiiwan ng pilat na hindi kailanman mabubura ng anumang halaga ng salapi at ang bata at busilak na puso ay napipilitang maging bato upang makaligtas sa lamig ng mundong walang konsensya. Ang loob ng VIP Room Number 1 ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na kasing talim ng basag na bubog. Nakatayo si Adrian sa tapat ng bintana, nakatingin sa malayo, ngunit ang kanyang isipan ay nakatutok sa nangyaring pangaalipusta kay Leah sa pasilyo kanina. Bawat patak ng maruming tubig na tumulo sa uniforme ng dalaga ay tila pako na bumaon sa kanyang konsensya. Hindi niya inaasahan na ang isang taong walang kinalaman sa kanyang buhay ay magdurusa ng ganoon para lamang sa kanyang kaligtasan. Isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Pumasok ang isang lalaking may katamtamang edad, suot ang isang dekalidad na itim na Amerikana at bitbit ang isang katad na bag. Ito ay si Ati. Carlo ang matagal ng legal na tagapayo ng pamilya at ang tanging taong pinagkakatiwalaan ni Adrian sa labas ng ospital. Sa isang seryosong tinig, iniutos ni Adrian kay Carlo na simulan ang lihim na investigasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang operasyon. Tungkol na rin ito sa pagnanakaw ng dangal ng mga taong nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Binigyan ni Adrian ang abogado ng mga detalye tungkol sa usapang narinig ni Leah sa supply closet. Kailangan nila ng matibay na ebidensya, mga log ng tawag sa telepono ng ospital at ang kopya ng CCTV sa palapag na iyon sa gabi ng insidente. Habang nag-uusap ang dalawa, muling bumukas ang pinto ng walang pahintulot. Pumasok si Doña Carmen, ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang pilit na pag-aalala na tila isang maskara na dahan-dahang natutuklap. Muli niyang sinubukang maglaro ng papel ng isang mapagmahal na madrasta, sinasabing ang lahat ng kanyang ginagawa ay para lamang sa ikabubuti ng kalusugan ni Adrian. Ngunit hindi na ang dating Adrian ang kaharap niya. Sa isang boses na kasing lamig ng bakal, pinutol ng binata ang mga salita ng ginang. Sinabi ni Adrian na kitang-kita niya ang bawat galaw ni Carmen mula sa kanyang silid. Binanggit niya ang tungkol sa pangaalipusta kay Leah at ang malupit na pagbuhos ng dumi sa dalaga. Idiniin ni Adrian na ang tunay na marumi ay hindi ang uniforme ng utility worker, kundi ang mga kamay na pilit na humahawak sa kapangyarihang hindi naman sa kanila. Nagbago ang anyo ni Doña Carmen. Ang pilit ng ngiti ay napalitan ng isang maputlang mukha ng galit. Sinubukan niyang lumapit, ngunit itinaas ni Adrian ang kanyang kamay upang sigilan ito. Sa isang mariing utos, pinalayas ni Adrian ang madrasta mula sa kanyang silid. Sinabi niya na hanggang hindi siya tuluyang gumagaling, ayaw na niyang makita ang anino ng ginang sa loob ng silid na iyon.
Ang marahas na pagbagsak ng pinto matapos lumabas si Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong VIP wing na nagpahiwatig ng tuluyang pagputol ng ugnayan ng dalawa. Samantala sa dulong bahagi ng pasilyo, nakatago si Leah sa likod ng isang malaking lalagyan ng mga gamot. Suot na niya ang isang malinis ngunit lumang uniporme na hiniram niya mula sa kanyang kasamahan. Mula sa kanyang kinalalagyan, pinagmamasdan niya si Nurse Maureen. Ang head nurse na dati ay napaka-arogante ay tila isang hayop na nakakulong sa sulok. Kitang-kita ni Leah ang panginginig ng mga kamay ni Maureen habang pilit nitong inaayos ang mga chart sa istasyon ng mga nurse. Paulit-ulit na tumitingin si Maureen sa paligid tila natatakot na sa bawat sulok ay may matang nakabantay sa kanya. Ang dati nitong matalim na boses ay napalitan ng mga pabulong na pakikipag-usap sa telepono na tila humihingi ng tulong sa isang taong hindi sumasagot. Naglakad si Leah patungo sa direksyon ni Maureen upang kumuha ng bagong panlinis. Sa isang sandali nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang sinabi si Leah ngunit ang kanyang kalmado at matatag na tingin ay tila isang malaking pasanin para sa nurse. Yumuko si Maureen at mabilis na naglakad palayo, isang malinaw na senyales na ang kapangyarihan ng pananakot ay wala na sa kanyang mga kamay. Nang dumaan si Leah sa tapat ng silid ni Adrian, saglit siyang huminto. Mula sa maliit na bintana sa pinto, nakita niyang nakatingin sa kanya ang binata. Isang tipid na tango ang ibinigay ni Adrian sa kanya, isang tahimik na pagkilala sa kanyang sakripisyo at isang pangako na hindi ito mawawala ng kabuluhan. Naramdaman ni Leah ang init sa kanyang dibdib, ang takot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Ngunit ang katahimikang ito ay panandalian lamang. Maya-maya pa ay nagmamadaling lumabas si Attorney Carlo mula sa silid ni Adrian. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagmamadali. Hawak niya ang kanyang cellphone habang mabilis na naglalakad patungo sa elevator. Sa isang sulok ng hagdanan tumawag si Carlo kay Adrian. Narinig ni Leah ang bahagi ng usapan dahil malapit siya sa bukana ng pinto. Sa isang boses na puno ng babala, iniulat ni Carlo na may nakarating na impormasyon sa kanya mula sa loob ng administration office. Dahil sa takot ni Dr. Enrique na mabunyag ang lahat, nag-utos na ito na burahin ang lahat ng backup ng server ng ospital para sa mga audio recordings at CCTV footage ngayong gabi bago mag-alas 2. Nanlamig si Leah. Kung mabubura ang mga ebidensyang iyon, mawawala ng saysay ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Mawawala ang tanging sandata ni Adrian upang protektahan ang kanyang sarili at upang mapanagot ang mga nagkasala. Ang orasan sa dingding ng ospital ay tumunog ng mahina, tila bawat segundo ay isang paalala na ang kanilang panahon ay mabilis na nauubos. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa katarungan kundi tungkol sa bilis. Kung hindi sila makakakilos bago ang hating gabi, ang katotohanan ay tuluyan ng malilibing sa ilalim ng kapangyarihan ng mga taong marahas. Mabilis na ibinalik ni Leah ang kanyang mop sa cart. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang opisina ng IT department. Alam niyang kailangan nilang gumawa ng isang mapanganib na hakbang at alam niyang siya lamang ang tanging makakaikot sa mga pasilyong iyon nang hindi napapansin ng mga gwardya. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang katapatan ay nakatakdang maganap. Alas 11 ng gabi. Ang San Lorenzo General Hospital ay tila isang dambuhalang kabaong na gawa sa semento at bakal. Ang mga ilaw sa pasilyo ay bahagyang nakamatay na nagiiwan ng mahahabang anino na tila mga daliring pilit na humahawak sa mga pader. Para kay Leah, ang bawat tibok ng orasan ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Isang oras na lang bago ang itinakdang pagbura sa mga ebidensya sa server room. Isang oras na lang bago tuluyang malibing ang katotohanan. Nagmamadaling pumasok si Leah sa silid ni Adrian, bitbit ang isang malaking basket ng maruming labada. Hindi na siya kumatok. Sa sandaling ito, ang mga formalidad ay wala ng halaga. Nakita niya si Adrian na nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang kanyang dibdib. Namumutla ang binata at ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang tensyon ng mga nakaraang oras ay unti-unti nang nangingibabaw sa kanyang mahinang pangangatawan. Sa isang pabulong ngunit mariing tinig, sinabi ni Leah kay Adrian na kailangan na nilang umalis.
Ipinaliwanag niya ang plano ni Dr. Enrique na burahin ang lahat ng footage at recording. Sinabi ni Leah na hindi lamang ang ebidensya ang gustong tapusin ng mga ito. Pakiramdam niya ay lalong naging delikado ang pananatili ni Adrian sa loob ng ospital na iyon. Ang bawat gamot na ibinibigay bawat turok ng hiringgilya ay maaari nang maging mitsa ng kanyang buhay. Tumayo si Adrian ng may hirap. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Sinabi niya na hindi siya papayag na mamatay sa isang malamig na silid nang hindi nakukuha ang katarungan para sa kanyang ama at para sa kanyang sarili. Ngunit bago pa sila makakilos patungo sa pinto, narinig nila ang tunog ng pag-ikot ng seradura mula sa labas. Mabilis na itinulak ni Leah si Adrian pabalik sa kama at ipinatong ang kumot sa binata. Si Leah naman ay agad na nagkunwaring nagpupunas ng sahig sa madilim na sulok ng kwarto. Bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Enrique kasama ang dalawang lalaking nurse na may bitbit na wheelchair at ilang mga gamot. Ang mukha ng doktor ay tila isang maskarang gawa sa porselana, walang emosyon, malamig at nakakatakot. Sa isang boses na puno ng huwad na pagmamalasakit, sinabi ni Dr. Enrique na nagkaroon ng biglaang pagbabago sa mga lab result ni Adrian. Sinabi niya na kailangang dalahin ang binata sa emergency operating room para sa isang preparatory procedure dahil sa pangambang sumabog ang balbula ng puso nito sa anumang sandali. Hindi kumilos si Adrian. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng doktor. Sa isang mahinahon ngunit mapanuyang tono sinabi ni Adrian na nararamdaman niyang maayos ang kanyang kalagayan. Tinanong niya ang doktor kung ang procedure na ito ay bahagi pa rin ng kasunduan nito kay Doña Carmen. Nanigas si Dr. Enrique. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap sa galit. Hindi na siya nag-atubili. Inutusan niya ang dalawang nurse na pilit na isakay si Adrian sa wheelchair. Sinabi niya na bilang doktor may karapatan siyang gawin ang lahat para iligtas ang pasyente kahit laban sa kagustuhan nito. Ito na ang pagkakataong kinatatakutan ni Leah. Alam niyang kung hahayaan niyang mailabas si Adrian sa silid na iyon, hindi na niya ito makikitang buhay muli. Sa isang mabilis na pag-iisip, sadyang itinumba ni Leah ang kanyang malaking basket ng maruming labada sa paanan ng mga nurse. Ang mga basang tuwalya at mabibigat na kumot ay kumalat sa sahig na naging sanhi ng pagkadulas ng isa sa mga nurse. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang nurse sa gilid ng mesa. Sinamantala ni Leah ang kaguluhan. Sumigaw siya ng mahina tungkol sa isang aksidente at mabilis na kumuha ng isang bote ng disinfectant at sadyang isinabog ang matapang na kemikal sa hangin. Ang masangsang na amoy ng kemikal ay agad na nagdulot ng pag-ubo at pansamantalang pagkabulag sa doktor at sa mga kasama nito. Sa gitna ng kalituhan, hinawakan ni Leah ang braso ni Adrian. Sa isang malakas na hila itinayo niya ang binata at dinala patungo sa maliit na pinto ng banyo na may lagusan patungo sa service elevator area, isang bahagi ng ospital na tanging mga utility worker lamang ang nakakaalam. Naglakad sila sa madilim at makitid na pasilyo ng maintenance area. Ang hangin dito ay amoy kalawang at lumang langis. Maririnig ang mahinang dagundong ng mga makina ng ospital mula sa mga pader. Bawat hakbang ni Adrian ay may kasamang mabigat na paghinga. Nararamdaman ni Leah ang pawis na namumuo sa kanyang sariling noo, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa takot na baka may humarang sa kanila sa bawat kanto. Narating nila ang service elevator, ang lumang bakal na pinto nito ay may mga mantsa ng kalawang. Pinindot ni Leah ang button at naghintay ng tila habang buhay. Sa loob ng elevator, walang nagsasalita. Ang tanging tunog ay ang mekanikal na pag-akyat at pagbaba ng elevator at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Sinabi ni Leah kay Adrian na dadalhin niya ito sa loading dock sa basement kung saan kinukuha ang mga basura ng ospital. Doon ayon sa usapan nila ni Aturi. Carlo, sa pamamagitan ng text, naghihintay ang isang pribadong ambulansya na hindi konektado sa San Lorenzo General. Pagdating sa basement, ang paligid ay mas lalong madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga pulang exit sign. Maingat silang naglakad sa pagitan ng mga dambuhalang basurahan at mga tumpok ng maruming kagamitan. Nararamdaman ni Leah ang bigat ng katawan ni Adrian na sumasandal sa kanya. Halos hindi na makalakad ang binata.
Nang papalapit na sila sa malaking bakal na pinto ng loading dock, isang anino ang humarang sa kanilang daan. Isang matangkad na gwardiya ang nakatayo doon, may hawak na flashlight at isang radyo. Itinapat ng gwardiya ang nakakasilaw na liwanag sa mukha ni Leah at Adrian. Sa isang mahigpit na boses, itinanong ng gwardiya kung bakit may pasyente sa bahaging ito ng gusali sa ganitong oras. Naramdaman ni Leah ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Inisip niya ang kanyang ina. Inisip niya ang lahat ng paghihirap niya bilang utility worker. Kung mahuhuli sila rito, hindi lang siya mawawala ng trabaho. Mabibilanggo siya at ang kanyang ina ay mamamatay ng walang gamot. Ngunit tiningnan niya si Adrian, ang lalaking nagtiwala sa kanya. Sa isang matapang at mabilis na pagkilos, humakbang si Leah sa harap ni Adrian. Sa isang boses na puno ng awtoridad na hindi niya akalaing taglay niya, sinabi niya sa gwardiya na may utos si Nurse Maureen na ilipat ang pasyente sa isang sekreto at pribadong sasakyan dahil sa banta ng media sa labas. Binanggit niya ang pangalan ng head nurse nang may diin alam niyang ang pangalang iyon ay kinatatakutan ng mga ordinaryong empleyado. Nag-alinlangan ang gwardiya. Hawak na nito ang kanyang radyo upang tumawag sa istasyon. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na busina ay narinig mula sa labas ng loading dock. Ang ambulansya ni Atty. Carlo ay dumating na. Bumukas ang bakal na pinto at lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng puting uniforme, ngunit hindi sila mga empleyado ng San Lorenzo. Mabilis nilang kinuha si Adrian mula sa mga bisig ni Leah. Sa isang iglap na isakay ang binata sa loob ng sasakyan. Bago isara ang pinto, hinawakan ni Adrian ang kamay ni Leah. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang mga salitang lumabas, ngunit ang higpit ng hawak ni Adrian ay nagsilbing pasasalamat at pangako. Sinabi ni Leah sa binata na mag-ingat ito at mabilis na isinarado ang pinto ng ambulansya. Umalis ang sasakyan nang mabilis iniwan ang basement na puno ng usok at ang gwardyang nakatayo pa rin sa gulat. Naiwan si Leah na mag-isa sa dilim. Hingal na hingal siya, ang kanyang puso ay tila sasabog na. Alam niyang sa sandaling ito wala na siyang babalikang trabaho. Wala na siyang babalikang buhay sa ospital na ito. Ngunit habang tinitingnan niya ang papalayong ilaw ng ambulansya, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi kayang bayaran ng anumang sahod. Nakatakas si Adrian. Ngunit ang tanong ay hanggang kailan siya makakapagtago sa dilim bago siya mahanap ng mga taong nagnanais sa kanyang kamatayan. Kinabukasan ng balita tungkol sa mahiwagang pagkawala ni Adrian ay parang apoy na mabilis na kumalat sa bawat sulok ng San Lorenzo General Hospital. Ang mga gwardiya ay mas mahigpit, ang mga nurse ay balisa at ang pangalan ni Dr. Enrique ay binabanggit lamang sa mga pabulong na usapan. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok pa rin si Leah sa ospital. Alam niyang sa mga sandaling ito, siya ay isa ng target, ngunit kailangan niyang tapusin ang sinimulan. Sa isang madilim na sulok malapit sa malawak at marangyang labi ng ospital, nakipagkita si Leah kay Atty. Carlo. Ang abogado ay mukhang hindi natulog ng buong gabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tagumpay. Ipinakita niya kay Leah ang isang tablet kung saan nakasali ng mga record na nakuha nila mula sa server bago ito tuluyang mabura, ang mga audio recording ng usapan sa telepono at ang mga dokumento ng bank transfer mula sa personal na abogado ni Doña Carmen patungo sa lihim na account ni Dr. Enrique ay naroon na. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang bulong, ito ay isa ng matibay na sandata. Ngunit bago pa sila makakilos patungo sa opisina ng administrasyon, isang pamilyar at matalas na tunog ng mga takong ang umalingaw-ngaw sa makintab na sahig ng labi, si Doña Carmen. Ang ginang ay mukhang isang reynang nawala ng trono, magulo ang ilang hibla ng kanyang buhok at ang kanyang mukha ay nababaluta ng matinding puot at desperasyon. Nang makita niya si Leah na nakatayo malapit sa abogado, ang kanyang mga mata ay nanlisik. Sa paningin ni Carmen, si Leah ang mitsa ng lahat ng kanyang pagkabigo. Ang isang hamak na tagalinis ang sumira sa kanyang perpektong plano. Naglakad si Doña Carmen patungo sa direksyon ni Leah nang may bilis na tila isang hayop na susugod sa kanyang biktima. Maraming tao sa lobby ang huminto at nanood, mga pasyente, bisita at mga doktor. Ang katahimikan ay naging mabigat. Sa isang boses na puno ng lason at pangaalipusta, sinimulang hiyain ni Carmen si Leah sa harap ng lahat.
Tinawag niya itong isang basura, isang hampas lupa na pilit na umaakyat sa lipunang hindi naman ito kabilang. Pinaratangan niya si Leah na ginamit ang kanyang pagiging tagalinis upang akitin at lasunin ang isipan ni Adrian na tila ba isang desperadang babaeng naghahanap ng paraan upang makaahon sa kahirapan sa pamamagitan ng panloloko sa isang may sakit. Hindi gumalaw si Leah. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid sinalubong ang nanlilisik na mga mata ng Donya. Ang kanyang katahimikan ay lalong nag-udyok sa galit ni Carmen. Dahil sa hindi na makontrol na puot, itinaas ni Doña Carmen ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leah. Ang matalim na tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong lobby na nagpatahimik sa lahat ng nanonood. Ang mukha ni Leah ay nalingat sa lakas ng impact. Ramdam niya ang agad na pag-init at pagkirot ng kanyang pisngi, ang lasa ng dugo sa loob ng kanyang bibig at ang panginginig ng kanyang buong katawan dahil sa gulat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Leah. Hindi siya tumakbo. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang mukha at tiningnan ng diretso si Doña Carmen. Isang mapait at matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa isang boses na malinaw, buo at puno ng dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi, nagsalita si Leah. Sinabi niya sa Donya na ang sampal na iyon ay hindi tanda ng kapangyarihan, kundi tanda ng matinding takot. Sinabi ni Leah na kahit gaano pa karaming ginto ang isuot ni Carmen, hindi nito maitatago ang amoy ng kabulukan ng kanyang kaluluwa. Idiniin ng dalaga na ang pagiging mahirap ay hindi nangangahulugang kawalan ng dangal, at ang tunay na basurang naroroon ay hindi ang taong may hawak ng mop, kundi ang taong handang pumatay ng sariling kadugo para lamang sa mana. Nanginig ang mga labi ni Doña Carmen sa tindi ng hiya at galit. Akma niyang itataas muli ang kanyang kamay nang humakbang si Attorney Carlo sa pagitan nila, hawak ang mga dokumentong magpapabagsak sa ginang. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, ang mga tingin na dati ay puno ng pangaalipusta kay Leah ay napalitan ng pagkamuhi para sa Donya. Tumalikod si Leah at naglakad palayo, hawak ang kanyang pisnging namumula, ngunit ang kanyang ulo ay nakataas. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, ngunit kasama nito ang isang uri ng katarungang matagal na niyang hinahanap. Sa mundong ito, ang salapi ay madalas na nagiging maskara ng mga taong ang puso ay puno ng kadiliman. Akala ng marami ang kapangyarihan ay nasusukat sa kapal ng pitaka o sa taas ng posisyon sa lipunan, ngunit sa huli ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglutang sa gitna ng maputik na kasinungalingan. Napakasakit isipin na ang mga taong dapat sanang nagbibigay ng kalinga, ang mga kadugo at pinagkakatiwalaan, ay sila pa palang unang humahawak ng patalim kapag ang usapin ay tungkol na sa pamana at yaman. Ang tindi ng kasakiman ay kayang burahin ang lahat ng alaala ng pagmamahal at gawing banyaga ang mga magkakamag-anak. Ngunit sa kabilang banda, may mga taong itinuturing nating mababa na may taglay na yaman na hindi nauubos ang kanilang prinsipyo. Ang sugat mula sa sampal ni Doña Carmen ay maghihilom, ngunit ang mantsa ng kanyang pagtataksil ay mananatili habang buhay. Sa huli, ang tao ay hindi hinuhusgahan sa kung ano ang kanyang suot o kung gaano karaming tao ang kanyang napapasunod, kundi sa kung paano niya pinoprotektahan ang kanyang kaluluwa sa gitna ng mundong handang ituring nakalakal ang buhay ng kapwa. Ang tunay na katarungan ay hindi laging matatagpuan sa loob ng korte, kundi sa sandaling ang isang inaapi ay naglakas loob na tumitig sa kanyang mapang-api at sabihing, "Hindi mo ako kayang basagin." Ang hapon sa lobby ng San Lorenzo General Hospital ay tila naging isang malaking entablado ng isang trahedya. Ang bawat tao na naroon, mga pasyente, nurse at mga gwardya, ay tila mga manonood na hindi makapaniwala sa mga nasasaksihan. Nanatiling nakatayo si Leah sa gitna ng malawak na espasyo, ang kanyang pisngi ay ramdam pa rin ang init mula sa sampal ni Doña Carmen, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng pagkatalo. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay tila isang reynang lito, humihingal sa galit habang pilit na inaayos ang kanyang nagulong kasuotan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid nang biglang bumukas ang malaking salaming pinto ng lobby. Hindi ito ang karaniwang pagpasok ng mga bisita. Isang grupo ng mga kalalakihang nakauniporme ng pulis ang pumasok at sa gitna nila ay naglalakad ang isang pamilyar na figura. Si Adrian.
Ang binata ay nakasuot ng malinis na puting polo at itim na pantalon. Bagamat bakas pa rin sa kanyang mukha ang kaputlaan mula sa kanyang sakit, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad at tatag. Sa kanyang tabi ay si Atini, Carlo na may bitbit na isang katad na bag na tila naglalaman ng mga hatol ng kamatayan para sa mga nagkasala. Nang magtama ang paningin ni Leah at Adrian, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng binata, isang senyales na ang lahat ay ayon sa plano. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Napaatras siya, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib na tila ba nakakita ng isang multo. Ang kanyang labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Hindi niya akalain na ang lalaking ipinag-utos niyang tapusin ay nakatayo sa kanyang harapan buhay at handang lumaban. Huminto si Adrian sa tapat ng kanyang madrasta. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay kasing talim ng isang operasyon. Sinabi niya na tapos na ang palabas. Sinabi niya na ang bawat bulong sa dilim at bawat nakatagong transaksyon ay maliwanag na ngayon sa ilalim ng katarungan. Mabilis na kumilos si Attorney Carlo. Inilabas niya ang isang tablet at ikinonekta ito sa malaking screen sa lobby na karaniwang ginagamit para sa mga anunsyo ng ospital. Ang mga tao ay nag-umpisang magbulungan nang marinig ang isang audio recording. Ito ang usapan ni Doña Carmen at Dr. Enrique sa loob ng VIP room. Ang bawat salita tungkol sa pagpatay, tungkol sa mana at tungkol sa aksidente sa operating table ay narinig ng lahat. Ang mukha ni Doña Carmen ay naging kasing puti ng papel. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang sampal na bumabalik sa kanya ng paulit-ulit. Ang mga tao sa paligid na dati ay may paggalang sa kanya ay nagsimulang tumingin ng may pandidiri. Ang hiya na pilit niyang iniiwasan ay tuluyan ng lumamon sa kanyang buong pagkatao. Kasabay nito, 2 pulis ang nagdala pababa kay Dr. Enrique mula sa itaas na palapag. Ang doktor ay nakapunit na ng kanyang puting coat, ang kanyang mga kamay ay nakakabit sa bakal na posas. Wala na ang kanyang pagiging arugante. Ang tanging makikita sa kanyang mukha ay ang matinding takot at pagsisisi. Nang makita niya si Doña Carmen, yumuko siya, hindi kayang salubungin ang paningin ng sinuman. Ngunit ang pinakamatinding kaganapan ay nangyari kay Nurse Maureen. Nang makita ng head nurse ang mga pulis at ang kanyang amo na wala ng kapangyarihan ang kanyang katapangan, ay biglang naglaho na parang bula. Napagtanto niya na wala na siyang proteksyon. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Leah at bumagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ng dalaga. Sa isang boses na puno ng hikbi at pakiusap na kiusap si Maureen kay Leah. Tinawag niya itong kaibigan at sinabing pamilya sila sa loob ng ospital. Sinabi niya na napilitan lamang siya dahil sa takot kay Doña Carmen. Ang babaeng dati ay hinaluan ng dumi ang uniforme ni Leah, ay ngayon ay nakakapit sa kanyang mga paa, nagmamakaawa para sa kaunting awa. Tumingin si Leah kay Maureen. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman niya kundi isang malalim na awa para sa liit ng pagkatao ng nurse. Dahan-dahang binawi ni Leah ang kanyang paa mula sa pagkakahawak ni Maureen. Sa isang mahinahong boses, sinabi ni Leah na ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pananagot sa bawat maling gawa. Idiniin niya na ang duming ibinuhos ni Maureen sa kanya ay madaling nahugasan, ngunit ang mantsa sa konsensya nito ay mananatili habang buhay. Tumayo ang mga pulis sa tabi ni Doña Carmen. Sinubukan pa ng ginang na gamitin ang kanyang katayuan, sumisigaw na hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Ngunit ang boses niya ay tila isang malat na hiyaw sa gitna ng hangin. Walang nakinig, walang tumulong. Ang bawat hiyas na suot niya ay tila naging mga pabigat na humihila sa kanya pababa. Sa huling pagkakataon, lumingon si Adrian kay Leah. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng paghuli sa mga kriminal, ang kanilang mga mata ay nag-usap, isang pasasalamat na hindi na kailangan ng mga salita. Ang tagalinis at ang tagapagmana ay nagtagumpay sa paglalantad ng katotohanan. Habang inilalabas ng mga pulis sina Doña Carmen at Dr. Enrique mula sa lobby, ang mga tao ay nagbigay ng daan. Ang bawat hakbang ng mga nagkasala ay puno ng kahihiyan, habang si Leah ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang hangin sa loob ng San Lorenzo General Hospital ay tila naging mas magaan, tila bang isang malaking dumi ay tuluyan ng nalinis. Ang kabanata ng kanilang pangaalipusta ay natapos na, at ang katarungang inakala nilang para lamang sa mayayaman
ay napatunayang para sa lahat ng may lakas ng loob na manindigan. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam ni Leah na may mga sugat pa ring kailangang hilumin at may mga bagong paglalakbay na magsisimula sa labas ng mga pader ng ospital na ito. Lumipas ang ilang araw matapos ang malaking iskandalo sa San Lorenzo General Hospital, ngunit ang bawat sulok ng gusali ay tila mayroon pa ring iniwang bakas ng tensyon. Para kay Leah, ang mga pasilyong dati ay puno ng pang-aapi ay tila naging maluwag na ngayon. Hindi na siya ang hamak na tagalinis na pilit iniingatan ang bawat hakbang upang hindi mapansin. Ngayon ang bawat nurse at doktor na nakakasalubong niya ay tumatango ng may pagkilala, ang iba ay may halong hiya sa kanilang mga mata dahil sa kanilang pananahimik noong siya ay kinakawawa. Ngunit alam ni Leah na ang kanyang pananatili sa ospital na iyon ay malapit nang matapos. Sa tulong ni Ate Carlo, naayos ang lahat ng papeles upang mailipat si Adrian sa Philippine Heart Center, isang institusyong kilala sa katapatan at husay ng mga espesyalista nito. Bago ang tuluyang paglipat, humiling si Adrian ng isang huling pagkakataon na makausap ang kanyang madrasta sa huling pagkakataon sa loob ng himpilan ng pulisya. Sumama si Leah hindi bilang isang saksi kundi bilang lakas na sandigan ng binata. Sa loob ng madilim at malamig na silid ng interogasyon, nakaupo si Doña Carmen. Wala na ang kanyang mamahaling alahas at ang kanyang marangyang ternong seda. Suot na niya ang orange na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Nang pumasok si Adrian, sinubukan pa rin ni Carmen na magpakita ng tapang, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo ngunit walang bakas ng paghihiganti, sinabi ni Adrian sa madrasta na pinapatawad na niya ito hindi dahil karapat-dapat ito sa kapatawaran, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang bigat ng galit sa kanyang nalalapit na operasyon. Sinabi ni Adrian na ang pinakamalaking parusa para kay Carmen ay hindi ang kulungan, kundi ang katotohanang mamamatay itong mag-isa na walang sinumang tunay na nagmamahal sa kanya. Tumalikod si Adrian ng walang pag-aalinlangan. Sa labas ng selda, huminga siya ng malalim, tila ba isang malaking tinik ang tuluyan nang nabunot sa kanyang puso. Tiningnan niya si Leah na naghihintay sa kanya malapit sa pintuan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Adrian na ang tunay na paghilom ay hindi lamang nagsisimula sa talim ng anit, kundi sa paglilinis ng kalooban. Kinabukasan, inilipat na si Adrian sa bagong ospital. Ang Philippine Heart Center ay ibang-iba sa San Lorenzo. Dito ang bawat galaw ay maingat at ang bawat salita ng mga doktor ay puno ng katotohanan. Si Profesor Manuel, isang iginagalang na heart surgeon, ang siyang hahawak sa operasyon ni Adrian. Nakatayo si Leah sa tabi ng bintana ng bagong silid ni Adrian. Kahit na alam niyang ligtas na ang binata mula sa mga nagnanais pumatay sa kanya, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Ngayong araw ang itinakdang operasyon. Lumapit si Adrian sa kanya dahan-dahan dahil sa nararamdamang panghihina. Hinawakan niya ang kamay ni Leah. Sa unang pagkakataon, ang kanilang ugnayan ay wala na sa ilalim ng banta ng panganib. Sinabi ni Adrian kay Leah na kung anuman ang mangyari sa loob ng operating room, nais niyang malaman ng dalaga na siya ang naging anghel na nagligtas sa kanya mula sa kadiliman. Ngumiti si Leah kahit na may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Sinabi niya na kailangang maging matatag ang binata dahil marami pa itong gagawin, ang pag-aayos ng kumpanya, ang pagtulong sa mga nangangailangan at ang pangakong pagbisita sa kanyang ina sa Tondo. Dumating na ang mga nurse upang ihanda si Adrian. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, isang tunog na nagpahinto sa paghinga ni Leah. Habang dahan-dahang inilalayo si Adrian, hindi bumitaw ang kanilang mga tingin hanggang sa tuluyang magsara ang malaking pinto ng operating theater. Naiwan si Leah sa waiting area. Ang paligid ay tahimik, tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang bulong ng mga taong nagdarasal ang maririnig. Umupo si Leah sa isang sulok, kinuha ang kanyang rosaryo at ipinikit ang kanyang mga mata. Bawat butil ng rosaryo ay may kasamang dalangin para sa tagumpay ng operasyon. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Bawat minutong lumilipas ay tila 1 taon para kay Leah.
Naiisip niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang pagtatago sa supply closet, ang pang-aalipusta ni Nurse Maureen, ang sampal ni Doña Carmen, at ang sandaling iniligtas niya ang binata sa basement. Lahat ng iyon ay nauwi sa sandaling ito. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Professor Manuel, suot pa rin ang kanyang asul na scrub suit na may ilang bakas ng pawis sa noo. Agad na tumayo si Leah, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas, tila ba gusto nitong kumawala. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata lamang ang nagtatanong. Tumango si Professor Manuel at bahagyang ngumiti. Sinabi niya na ang operasyon ay naging matagumpay. Ang balbula ng puso ni Adrian ay naayos ng maigi at ang kanyang katawan ay nagpakita ng magandang pagtanggap sa pamamaraan. Kailangan na lamang ng masusing pagsubaybay sa loob ng intensive care unit. Napasandal si Leah sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghina sa sobrang ginhawa. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luhang hindi na nanggagaling sa takot, kundi sa pasasalamat. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, ang katahimikan ng waiting area ay biglang naputol. Ang mga makina sa loob ng recovery room ay nagsimulang tumunog ng mabilis at sunod-sunod, isang tunog na hudyat ng isang hindi inaasahang krisis. Nagmadaling bumalik ang mga doktor sa loob. Ang mga nurse ay nagtakbuhan bitbit ang iba't ibang kagamitang pang-emerhensya. Nanigas si Leah sa kanyang kinatatayuan. Ang tagumpay na akala niya ay hawak na niya ay tila muling binabawi ng tadhana. Ang kaba na kanina lamang ay napalitan ng saya, ay muling bumalik mas matindi at mas nakakapanghilo. Pinanood niya ang bawat galaw ng medical team sa likod ng salamin habang ang kanyang puso ay patuloy na sumisigaw ng pangalan ni Adrian. Ang laban para sa buhay ng binata ay tila hindi pa pala tapos, at ang tadhana ay mayroon pang huling pagsubok na inihanda. Ang tunog ng mga makina sa loob ng intensive care unit ay tila isang mabilis na tambol na sumasabay sa kaba sa dibdib ni Leah. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang pagkakagulo ng mga doktor. Ang mahaba at nakakangilong huni ng monitor ay nagpahiwatig na ang puso ni Adrian ay panandaliang tumigil sa pagtibok. Hindi makahinga si Leah. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa salamin habang ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga panalangin. Sa loob ng silid, ginamit ng medical team ang lahat ng kanilang kakayahan. Isang sandali ng matinding tensyon ang namayani nang muling bumalik ang ritmo sa monitor, mabagal sa simula hanggang sa maging matatag. Ang krisis ay dulot lamang ng hindi inaasahang reaksyon ng katawan ni Adrian sa anesthesia, ngunit ang kanyang matapang na puso ay piniling lumaban. Nang lumabas ang nurse upang sabihing ligtas na ang binata, napaluhod si Leah sa sahig ng ospital, ang kanyang mga hikbi ng kagalakan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Ang init ng araw sa Nobyembre ay hindi na kasing lupit ng mga nakaraang buwan. Sa isang maliit na barong-barong sa Tondo, abala si Leah sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa pag-aaral, sa tulong ni Atori. Carlo naayos ang lahat ng benepisyong nararapat para sa kanya matapos ang kanyang serbisyo sa San Lorenzo, at ngayon ay unti-unti na niyang natutupad ang pangarap na makapasok sa kolehiyo para maging isang nurse. Ang kanyang ina ay maayos na ang kalagayan salamat sa tamang gamutan na hindi na kailangang ipangutang. Sa labas ng kanilang bahay, ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada at ang usok mula sa mga nagluluto ng pagkaing kalye ay bahagi na ng araw-araw na buhay ni Leah. Ngunit sa araw na ito, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanilang eskinita nang pumasok ang isang makintab at madilim na sasakyan. Bumukas ang pinto at lumabas si Adrian. Hindi na siya ang lalaking namumutla at nakahiga sa kama ng ospital. Ngayon suot niya ang isang simpleng puting polo na nakatupi ang mga manggas at ang kanyang tindig ay puno ng sigla at buhay. Ang bawat hakbang niya sa makipot na daanan ay pinagmamasdan ng mga kapitbahay ni Leah ng may pagtataka. Para sa kanila, ang isang lalaking katulad ni Adrian ay tila isang nilalang mula sa ibang planeta. Lumabas si Leah mula sa kanilang pintuan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng magulo at maingay na paligid ng Tondo. Walang enggrandeng pagbati, walang mga formalidad. Isang simpleng ngiti lamang ang ibinigay ni Adrian, ang uri ng ngiti na nagsasabing nahanap na niya ang kanyang tahanan. Inanyayahan ni Adrian si Leah na maglakad-lakad muna.
Nagtungo sila sa pampang ng Ilog Pasig sa isang bahagi kung saan ang tubig ay tahimik at ang hangin ay may dalang amoy ng paparating na gabi. Huminto sila sa tapat ng mga lumang rehas na bakal nakatingin sa malayo kung saan nagsisimulang magsindi ang mga ilaw ng lungsod. Sa isang boses na puno ng katapatan, ipinagtapat ni Adrian kay Leah na ang nakaraang 2 buwan ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Sinabi niya na ang pagliligtas ni Leah sa kanya ay hindi lamang tungkol sa kanyang pisikal na puso, kundi tungkol sa paggising ng kanyang kaluluwa. Sinabi ni Adrian na sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihang mayroon siya, naramdaman niya ang tunay na halaga ng tao sa pamamagitan ng isang babaeng walang ibang sandata, kundi ang kanyang prinsipyo at mop. Kinuha ni Adrian ang isang maliit na pelos na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at tumambad ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Hindi ito kasing garbo ng mga alahas ni Doña Carmen, ngunit ang ningning nito ay tila nagtataglay ng lahat ng bituin sa langit. Sinabi ni Adrian na hindi niya hinihiling na magbago ang buhay ni Leah sa isang iglap. Alam niyang may mga pangarap ito na nais tuparin ng mag-isa. Ang tanging hinihiling niya ay ang pagkakataon na makasama sa bawat hakbang ng dalaga, hindi bilang isang tagapagligtas o amo, kundi bilang isang katuwang na handang makinig at sumuporta. Tumingin si Leah sa singsing pagkatapos ay sa mga mata ni Adrian. Nakita niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang dilim ng supply closet, ang sampal na nag-iwan ng pilat at ang katarungang kanilang ipinaglaban. Alam ni Leah na magkaiba ang kanilang mundo. Alam niyang maraming pagsubok at pang-aalipusta pa ang maaring dumating mula sa lipunang mapanghusga. Ngunit sa gitna ng ingay ng tondo at sa harap ng lalaking nagmula sa mga mansyon ng Makati, naramdaman ni Leah ang isang uri ng kapayapaan. Ang pag-ibig ay hindi pala tungkol sa pagkakapantay-pantay ng antas sa buhay, kundi sa pagkakapantay-pantay ng tapang na harapin ang bukas. Dahan-dahang inilahad ni Leah ang kanyang kamay at sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag ng dapit hapon, isinuot ni Adrian ang singsing sa kanyang daliri. Isang mahigpit na yakap ang naging hudyat ng kanilang bagong simula. Sa paligid nila, ang lungsod ng Maynila ay patuloy sa kanyang magulong galaw, ngunit para sa 2 pusong pinagtagpo ng isang bulong sa dilim, ang lahat ay tila huminto sa isang perpektong sandali ng katarungan at pag-asa. Sa huli, ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng mga taon na tayo ay humihinga, kundi sa dami ng mga sandali na pinili nating huwag pumikit sa harap ng kasamaan. Ang katarungan ay madalas na inilalarawan bilang isang timbangan, ngunit sa tunay na mundo ito ay isang masakit at madugong proseso ng pagpili-pagpili sa pagitan ng sariling kaligtasan at ng buhay ng iba. Ang mga pilat na iniwan ng pagtataksil at pang-aalipusta ay hindi kailanman ganap na mabubura. Ang mga ito ay mananatili bilang mga paalala na sa isang punto ng ating paglalakbay tayo ay nasaktan, nadapa at halos sumuko. Ngunit ang mga pilat na ito rin ang nagpapatunay na tayo ay nakaligtas. Sa mundong puno ng mga mapagpanggap na nakasuot ng seda at ginto, ang pinakamalaking tagumpay ay ang manatiling buo ang pagkatao sa kabila ng duming ibinubuhos sa atin ng lipunan. Walang madaling daan patungo sa paghilom. Kailangan nating matutunang bitawan ang bigat ng galit upang makalakad ng mabilis patungo sa liwanag. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sariling mga puso upang hindi ito tuluyang maging bato. Sa bawat dapit hapon na lumilipas, may kasunod na bukang liwayway na nagdadala ng bagong pagkakataon. At sa huli, ang tanging bagay na tunay nating madadala sa ating pag-alis ay ang mga alaala ng mga sandaling tayo ay naging tao para sa ating kapwa sa gitna ng mundong madalas ay nakakalimot sa kahulugan ng habag. Ang kwento ni Leah at Adrian ay hindi lamang kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng pagbangon na sa ibabaw ng bawat sugat may bagong balat na tumutubo, mas matatag, mas matapang, at mas handang magmahal.